Hello, Youth Connect! Ay, parang busy pa sila sa likod. Hello, guys! And also, hello sa ating mga nanonood online. Welcome to Youth Connect. It's so nice to be here again. It's Friday night. Lahat ng mga young people sa Mega Harvest nandito. And we pray na sa mga susunod pa, ay makasama pa rin namin yung iba. So, another night, another word from the Bible ating pag-aaralan. At syempre, doon pa rin tayo sa team natin na A Life Balance. At sa mga susunod na Fridays, marami pa tayong matututunan. Especially, meron tayong event, tama ba? Sino nakakalam ng event natin? A Life Balance. Kailan? Ayan, we also invite yung mga nanonood, samahan nyo kami on January 17. Sama-sama tayo dito sa church. And for sure, marami tayong matututunan. So to start, let us have a short prayer. Lord, maraming salamat po for the fellowship that we have. It's a wonderful gift. Mga kabataan, Lord, ay nagkakaroon ng habit na ganito, a godly habit, Lord, that we can say, where we can be strengthened spiritually, Lord, at nagkakaroon kami ng bonding sa isa't isa, relationship, Lord, lalo't higit sa inyo. And we pray that you would going to speak to us once again, inspire niyo po kami, palakasin niyo po kami ng iyong salita. Thank you, Lord, for the wisdom, for the understanding, for the truths that you're going to give us tonight, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, ang title ng ating pag-usapan ngayong gabi is Changing Seasons. Pag kayo tinanong ko isa-isa, kamusta kayo? For sure, iba-iba kayo ng sagot. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Bukod sa iba-iba tayo ng buhay, iba-iba tayo ng mga season. Iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa ating buhay. Do you believe that our life is a series of seasons? Yes, di ba? Parang yung panahon, ano ba yung mga seasons natin dito sa Pilipinas? Dalawa lang naman yan. Tag-araw, tag-ulan. Ngayon, ang weird, no? February, ang lamig pa rin, parang December. So yun nga, just like seasons at ganun din, saan pa ba merong mga season? Sino dito mahilig mag-watch ng movie? Ayan, diba? Ano sinasabi nun doon? Yan. Sa movies, di ba, may mga seasons din. So just like movies, may mga seasons din ang buhay natin, may mga episodes, may mga iba't ibang team, may mga iba't ibang storya, at merong mga iba't ibang plot twists and settings. Alam nyo, kung ako tatanungin kung sino sa Bible or sinong Bible character yung sa tingin kong ang daming season na nangyari sa buhay niya. Kayo ba, kung tatanungin kayo, sino? Parang kakaiba yung buhay nito. Kumbaga sa pelikula, ang daming plot twist. Jacob, pwede rin. Ito yung Bible character na pag-usapan natin ngayong gabi. Sige, interaction tayo guys. Sino sa tingin nyo? Si Joseph. So parehas tayo ng isip. Si Joseph. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko talaga minsan nasa angat, minsan parang lugmok naman din. Ang daming nangyayari sa buhay netong Bible character na si Joseph. Okay, so let's be ready sa pakikinig. So ito, kilalanin natin si Joseph. So maaaring kilala nyo na siya, pero for the sake ng mga hindi pa, lalo natin siyang kilalanin. Season 1 ng buhay ni Joseph. Pamagatan natin, kasi di ba sa mga movie ganun? Meron kaming pinapanood na movie, ang daming season, tas per episode, may mga title yan. So season number 1, title ng buhay ni Joseph, Favor. Dahil
si Joseph, sabi sa Genesis, sige, basahin lang natin ng one verse. Sa Genesis 37 verse 3, Jacob loved Joseph more than any of his other children because Joseph had been born to him in his old age. So one day, Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. So sa maraming magkakapatid, si Joseph ang pinakapaborito ng kanyang tatay. Dahil una, siya raw ay born to him in his old age. At ito kasing si Jacob, may dalawa siyang asawa. At nanay ni Joseph yung mas mahal niyang asawa. Kaya parang, okay, mahal ko yung nanay neto. Kaya parang, ito yung among the siblings, among sa anak, si Joseph, yung kanyang pinaka-favorite. Kayo ba, nararamdaman nyo ba to? Yung parang, favorite kayo. Sometimes. Ayan. So siya, si Joseph, favorite siya. He was loved dearly by his father. Bakit rin kaya? Isa rin sigurong nakita ni Jacob is kakaiba tong si Joseph among the other siblings. Kasi di ba ang mga magkakapatid, kahit magkakapatid yan, magkakadugo yan, magkakaiba ng personality yan. Halimbawa na lang sa amin dalawa ni Jess, nakita niyo naman ang laki ng personality namin. Tapos, iba-iba rin ng ability, ng capability. So ito, maaring si Jacob, nakita niya talaga ng special. Itong si Joseph, na maaring among the other brothers, ito yung mas masunurin, yung mas nakikinig, yung mga ganun bang bagay. Kaya for him, as a tatay, ay favorite ko talaga to. At isa pa, si Joseph, ito, alam natin, nakilala natin siya sa Joseph the Dreamer. Kasi siya ay nagkaroon ng napakagandang panaginip. Ito ang panaginip niya, pahapiwan lang natin. We were out in the field. Kinwento niya kasi sa mga kapatid niya. Alam niyo ba, kuya, ito, we were out in the field tying up the bundles of grain. Suddenly, my bundle stood up and your bundles all gathered around and bowed low before me. Sa Genesis 37, 5-10 to ha. Then, talon-talon na lang tayo. Sabi ng mga kapatid niya, so you think you will be our king? Do you actually think you will reign over us? Kasi parang naging ganun yung interpretation eh. Na parang balang araw, yung mga kapatid niya, pati nanay tatay niya, luluhod sa kanya. And siya, si Joseph, balang araw magiging leader siya at magkakaroon siya ng mataas na posisyon. And another thing, nagkaroon pa ulit siya ng panaginip. The sun and the moon and 11 stars bowed low before me. And this time, ayan, will your mother, sa verse 10, will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. So nakita ng tatay na, ay, among the other siblings or the other child niya, etong si Joseph kakaiba kasi nakatanggap siya ng panaginip mula sa Diyos. At naintindihan niya rin yung panaginip, anong ibig sabihin yun. Ibig sabihin, may na siya, pakiramdam na talaga siya na itong anak niya na ito, may magandang future, may God-given calling. Kaya sa paningin niya, special at naging favorite niya talaga tong si Joseph. So, i-shift naman natin yung paningin natin dun sa mga kapatid. O yan na, di ba? Ay, siya yung favorite. Ay, siya yung nakapanaginip. Ay, siya yung binigyan ng magandang roba. So, bilang mga ikaw, hindi ka binigyan, hindi ka nakapanaginip, di ba parang mako-compare mo yung sarili mo, natural feeling na magagalit ka, maiinggit ka. Kaya naman, sa season 2 ng buhay niya, eto na, pamagatan na nating hate. Season 2 na tayo ha. Ikaw, kung ikaw si Joseph, balik tayo kay Joseph. Nasa sayo ikaw yung favorite, tas feeling mo rin, ikaw rin yung favorite ni God kasi ikaw yung merong panaginip. Ano yung pakiramdam? Masaya, yung pakiramdam mo, lahat ng pabor, nasa sayo, feeling blessed ka. Naramdaman nyo ba yon? May season tayong gano'n na pakiramdam natin, pabor lahat sa atin, mahal tayo ng lahat ng tao, lahat ay okay na nangyayari sa buhay natin, sa work, sa pag-aaral, sa health mo and everything. It's a good feeling, right? Masarap yun sa pakiramdam.
Naisip mo na sana ganito na lang lagi. Kumbaga, ito yung blessed season sa buhay natin. Ito rin yung blessed season sa buhay ni Joseph. Kung may team song tayong pwedeng ilapat dito, ano yun sa tingin mo? Sa tingin nyo? So blessed. Yun, di ba? I can contain it. Ano pa? Sige guys, paaganahin natin yung isip natin. Interaction tayo. I'm so blessed. Ayan, I'm so blessed. Yung parang sa sobrang blessed mo, mapapapraise ka talaga eh. Mapapaworship. Ayan, thank you Lord. Oh, marami. Kasi nga, in your heart, naramdaman mong blessed na blessed ka ng Diyos. Ramdam mo lahat ng pag-ibig sa'yo ng magulang mo. Pakiramdam mo talaga, ikaw ang favorite. Pero, dahil nga nasa kanyang favor, nasa kanyang blessing, nag-trigger naman ito ng hate and jealousy sa kanyang mga kapatid. Kaya anong ginawa sa kanya in Genesis 37:28? So when the Ishmaelite traders came by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver. Pinalabas nila sa tatay nila na itong si Joseph ay maaaring kinain ng halimaw or anumang hayop. Yan. Pero ang totoong nangyari, binenta nila itong kapatid nila. Nila na si Joseph sa mga Ishmaelites. For how much? 20 pieces of silver. Season 2 ng buhay ni Joseph. From favor, naging hate. To most love, became most hated. Grabe. Yung parang emotionally damaged, no? Sarili mong kapatid, sinaktan ka, binenta ka, mismo sila, pinaramdam talaga nila sa'yo na ayaw nila sa'yo. Galit sila sa'yo. At anong nangyari kay Joseph? Siya ay napunta saan? Sa Egypt. Sa Egypt. O dito na ngayon, papasok ang season 3 ng buhay ni Joseph. At papamagatan natin itong unfamiliar. Dahil sa galit at jealousy ng mga kapatid niya sa kanya, siya ay, kumbaga, nadala sa malayong lugar, away from family, away from home, away from the familiar things na kanyang kinalakihan. Una, unfamiliar place sa kanya yung Egypt. Sino dito yung nakapunta na sa ibang bansa? Sino ang experience sa kapuntahan sa ibang bansa? Si Janjan, saang bansa? O sa Macau. Kahit pa paano ba, Janjan, tanungin kita, meron kang na-shock ka? Yung shocks, ganito pala dito, tapos mako-compare mo sa Pilipinas. Di ba? Ayan, kasi nga, bago, di ba? Hindi to yung normal na nakalakihan ko eh. So, ganun din si Joseph. Napunta siya sa unfamiliar place na kung saan lahat ng alam niya wala dito sa bansang ito. Another thing is, na-meet niya yung mga unfamiliar people. Siguro shock na shock siya kasi alam niyo yung Egypt, ma-culture yan, ma-art yan, di ba? Physically speaking, sa kanila yung kahit lalaki, naka-makeup, naka-eyeliner na pagkahaba-haba, iba manamit, iba yung personality, iba as in, yung kanilang culture. Tapos sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan. So, ramdamin natin kung ano kayang naramdaman nitong si Joseph. Tama ba? Maaring natakot siya, na-shock siya, na-overwhelm siya, na-shock. Hindi pa nga siya, alam mo yun, broken-hearted ka, tapos biglang nalagay ka dito sa lugar na ito. Ang bigat siguro ng nararamdaman ni Joseph. Napunta siya sa unfamiliar environment. Wala, away from home, wala siyang magulang, wala siyang kakilala. So for me, ang lonely at nakakatakot. Alam niyo, fresh testimony sa akin, kasi nga, nag-start na akong mag-work. Praise God, kasi nakakailang months na rin ako. Alam niyo yung first week, first month, sobra akong nasya-shock. Una, nasyak ako sa scope ng trabaho, na parang, nung tumatagal na ako, na parang niisip ko, ito ba yung trabahong
pinirmahan ko sa kontrata, na parang ang lawak pala. Tapos yung lugar, syempre ako, so many years, naging comfort zone ko yung bahay, church, kung aalis, dito lang. So para sa akin, parang naging maliit lang yung mundo ko. Nag-start ako ng business, pero yung mga client ko, mga ka-church lang din. Ibig kong sabihin, for many years, ang babait lang ng mga nasa paligid ko. No? Wow, ang babait. Yung kilala mo, nakakapalagayan mo ng loob. And then one day, mapupunta ka sa work na mararanasan mo talaga yung realidad ng buhay, realidad ng pagtatrabaho. So for me, shocking. For me, scary. Kasi new environment, unfamiliar people, na syempre, pagkabago ka, iba rin ang trato nila sa'yo. Sino dito nakaranas nun? Yung bago sa trabaho? Syempre, matatagal na silang magkakasama doon. Tapos bigla kang papasok. So parang iba rin ang magiging reaction nila sa'yo. It's scary, it's overwhelming. Pero alam nyo, nagkaroon talaga ng shift sa buhay ko. Nagkaroon ng new perspective sa life and sa career path. So maganda, kahit na alam nyo yung season na dumarating kayo na you're stepping out to your comfort zone, matcha-challenge ka pala talaga at matututo ka na mag-grow. Okay, so going back kay Joseph. Anong season na tayo ng buhay niya? Okay, from season 3, unfamiliar, then season 4, serving. So siya ay napunta sa kaninong bahay? Kay Potiphar. At siya doon ay nag-serve. Ang sabi dito, sa Genesis 39, 1 to 5. Ito, basahin natin yung verse 2 lang. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. And 4, this pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. So, si Joseph, alam mo, isa sa mga magandang nakita ko dito kay Joseph, na kahit ganun yung nangyari sa buhay niya, tinry niya pa rin, binigay niya pa rin yung best niya na mag-work faithfully sa kung saan siya nilagay. Pinag-igihan niya, naging matapat siya doon, and you know what? Nakita yun ng master niya na si Potiphar. Kaya naman siya ay pinagkatiwalaan. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Marami pang mangyayari. Nasa season 4 pa lang tayo. Okay? Pero yun nga, in short, naglingkod doon faithfully si Joseph. He put him in charge of his entire household and everything he owned. And yung sa last, all his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourish. So nakita natin, nung si Joseph, kasi parang isipin mo, ang saklap nang nangyari sa buhay ni Joseph, no? Binenta siya, napunta siya sa ganong lugar. Pero si Joseph, nung napunta siya dun sa tahanan ni Potiphar, hindi siya nagdala ng malas o kung anuman. Pero nagdala siya ng blessing. Kasi sabi dito, nag-flourish daw yung bahay, yung household, yung business netong kanyang master na si Potiphar. Why? Kasi masipag at faithful itong si Joseph sa kanyang paglilingkod. Napakaganda pala na meron tayong ganitong attitude. Yung kasipagan, yung katapatan, sa kung anuman yung ating ginagawa. Halimbawa, naglilingkod tayo sa Diyos. Yan, pakita natin yung kasipagan. Pakita natin katapatan. Pag-aaral natin. Huwag tayong tatamad-tamad. Ngayon, halimbawa, may research o may assignment. Ang dali na lang kasing mag-chat GPT, di ba? Kaya yung utak, kinakalawang. Kasi natatamad ka ng mag-isip, tatamad ka ng magbasa, mag-aral. Search ko na lang to, lalabas na. Pero maganda yung pinapairal, ginagamit pa rin natin yung mga brains natin, kaya nga tayo may brains. Okay? Ganun din sa pagtatrabaho. Ito, isa rin sa na-realize ko. Kasi, nagwo-work na ako dati, pero yung work ko parang pakiramdam ko, dito lang din sa church, tapos yun nga ako magkaka-client, mga ka-churchmates lang din. So parang yun nga, nasa
comfort zone ka na minsan, tinatamad ka pa kasi nga hawak mo yung oras mo. Pero ngayon, natutunan ko talagang magsipag. Natutunan kong kailangan matapos ko to. May goal na ako sa umaga, ito i-accomplish ko sa tanghali. Bago mag-out, ito ma-accomplish ko na talaga. Madedevelop sa'yo yung discipline. Madedevelop sa'yo na, yun nga, tapusin mo, sinimulan mo yan, tapusin mo yan. Ganon din sa pagsiserve natin sa ating family, especially sa mga nagwo-work. Yan, wag natin kalimutan yan. Especially kahit mga nag-aaral, kailangan andun pa rin tayo sa bahay. Pag inutusan tayo maghugas ng pinggan, magwalis, magtupi, gawin natin faithfully na walang kabigatan sa atin. Ito, mga practical examples of being faithful. Number 1, completing tasks at work or school even when no one notices. May ganito pa ba tayong attitude? Or parang, sino dito yung, anong tawag dun sa term? Yung malayo pa. Yung deadline. Hindi pa niya gagawin. Gagawin niya lang pagka malapit na. Ayun. Yun, parang isip mo, matagal pa yan. Ayun, kaya ikaw madali-madali. Pero, in actuality, pwede mo naman na talaga siyang gawin. Kailangan lang pagsipagan. Ganon din sa pagtatrabaho. Number 2, keeping your promises to friends and family. Yan, maging matapat din tayo dyan. Pag sinabi mong eto, yan, gawin mo yan. Pag sinabi mong lilibre mo ko, libre mo. Na ibig sabihin, maingat din tayo sa mga sinasabi natin. Kung yan sinabi mo, gawin mo talaga yan. Yan, yung mga simple and practical things lang yan, ha? O, baka sinabi natin sa family natin na, Ma, Pa, pag nagkatrabaho ako, kayo mag-alala. Lilibre ko kayo, tutulong ako sa inyo kahit papano. Ayan, panindigan natin yan pagka nagkatrabaho talaga tayo. Hindi natin uunahan yung panlilibre sa mga barkada natin. Hindi rin natin lilimutin yung, ito kasi, nung college, halimbawa, nag-aaral pa tayo, syempre, yung pera natin, galing pa yan sa mga magulang natin, tama ba? And then yun, masipag tayo mag-tithes and offerings, kahit 20-20 lang yan, 50. Pero nung pag magkaka-work na tayo, medyo kasi rarami na yung ano mo kasi nagsisweldo ka na eh. So wag sana maging challenge sa atin yung pagbibigay na parang, ito lang kaya ko nung ano ko eh. Ngayon parang maano ka na kasi nga parang ang laki pala ng ibibigay ko sa 10% kasi tumaas yung sahod mo, tama ba? Minsan mapapatanong ka na, ay parang ang taas na neto. Hindi. We should be faithful. Pagdating sa giving, or hindi nga giving binabalik mo yan. Sa Diyos yan. Kaya maging matapat tayo dyan, no matter how small or big yung natanggap mo. Ibigay ang para sa Diyos. Kasi pagpapakita yan ng katapatan. Third, praying and reading the Bible regularly, even when you feel distant from God. Alam nyo, there are days na, naiintindihan ko yan kasi minsan ganyan din ako. Yung parang you feel distant, wala kang gana magbasa, wala kang gana mag-pray. Kasi parang, hindi ko alam, minsan, sa mga girls siguro nararamdaman yun. Hindi nyo alam bakit kayo malungkot. Sa hormones nyo ba to? Or gutom lang ba kayo? Ang dami nyong nararamdaman. Pero yun nga, it's not all the time you feel na mag-devotion. Pero ang sinasabi kong pagiging matapat dito is kahit hindi mo feel, ginagawa mo pa rin. Kasi it's not, your relationship with God is not about kung ano lang yung nararamdaman mo. Okay? It's about commitment. It's about your devotion. It's about your heart. Kung paano mo siya binibigay, pinepresent sa Diyos. Kaya yung daily Bible reading, daily prayer, pagpapakita yan ng katapatan natin sa Diyos. And lastly is serving others faithfully, even in small ways. Huwag natin yan ipagkait sa pamilya natin, dito sa church. Hindi naman necessary pag gusto mo mag-serve kay Lord, kakanta ka, o dito magsasalita ka, sasali ka sa mga, kumbaga, yung magre-require talaga ng skills. Magsimula ka sa kung ano yung kaya mo. Kaya mong maglinis,
kaya mong mag-assist sa tao, serve in any way possible. Okay? So yun lang, yung mga practical and simple things, mapakita natin yung pagiging faithful natin. Ma-inspire tayo dito kay Joseph. Ako, siguro, kung ako nandito kay Joseph, feeling ko tatama rin ako. Kasi nga, alam mo yun, emotionally, dami mong pinagdaanan, tapos may isip mo pa ba mag-serve ng matapat? Oo, may courage ka pa ba? Pero siya, ang galing niya, 'di ba? San man siya nilagay, ano yung pinagkatiwala sa kanya, tinrabaho niya at binigay niya ang best niya at siya ay naging matapat. Alam niyo, isa sa mga nakita ko, hindi lang pala ikaw dapat maging matapat. Bigyan mo rin ng LOVE, ng love, ng pagmamahal, yung mga ginagawa mo. You gotta love and be faithful in what you do. Kasi faithfulness in itself, maaring, para kasing pwede siyang ma-fall sa obligation eh. Di ba? Na parang, sige, gagawin ko to. Pero kailangan pala, dalawa yan. Mahal mo ginagawa mo at tapat ka dyan sa ginagawa mo. You love your job, you love your course, kung ano man yung pinag-aaralan mo, ano man yung business na ini-establish mo, mahalin mo yan, yung trabaho mo, it can only be that way. Kasi kung hindi, sa tingin ko, mababurn out tayo. Kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, mababurn out ka dyan. Kaya, alam niyo, isa rin yan sa mga pinag-pray ko kay Lord eh. Na Lord, help me to love this job. Kasi first week, sabi ko, ayoko na. Sunduin mo na ako, ayoko na, hindi ko na kaya. Kasi parang ang bigat, hindi ko talaga maintindihan. Tapos, iba pa yung trato ng mga tao sa'yo, na parang mapapatanong ka, Lord, para ba talaga ako rito? Natanong nyo na rin ba yun? Halimbawa, alam ko may mga naririnig rin akong testimonies sa course nila, sa school nila, yung first day or first week or month, napapatanong talaga tayo. Kasi ang hirap eh. Alam nyo bakit? Kasi nag-a-adjust tayo. Nasashock pa tayo sa mga nangyayari. Pero isa sa mga nakita ko dun, huwag kang give up agad. Agad-agad, wag. Kasi normal pala talaga yun. Yung sa umpisa mahirap, sa umpisa hindi maganda sa pakiramdam. Hindi ka komportable. Pero yun yung mga time na kailangan you prove to yourself na hindi ako give up. Yes, mahihirapan lang ako, pero pagdadaanan ko to at pagtatagumpayan ko to. And eventually, habang tumatagal, masasanay ka. Yan, magiging kahit papano, magiging komportable ka na rin at gaganda na rin yung pakiramdam mo. So yun, naging prayer ko yun kay Lord na, Lord, help me to love this job, to love what I do, to love these people. Kasi alam niyo yung work ko, masusubok talaga yung pasensya mo. Masusubok talaga, as in pala. Oo, masusubok. Pinag-pray ko kay Lord, Lord, help me to love this company. Help me to love this office. Kasi nga nasasyak eh. Kasi nga galing ako sa work, dito sa church, sa bahay lang. Tapos, kumbaga, ang pleasing personality ng mga lagi kong nakakasama. Pero ngayon, yun nga, I thank God kasi tinulungan ako ni Lord sa mga bagay na yun. Yes, that's right. Yung culture shock na tinatawag. So yun, we gotta love and be faithful in what we do. And next season, going back to Joseph, next season, anong season na tayo? Season 5. Ito na. Ang title naman ay Imprisoned. What happened? Bakit imprisoned? Ano ang nangyari? So sige, pahapyawan natin. Yung asawa ni Potiphar, gusto ng lambing. Siguro, etong si Potiphar, busy siya. Busy siya, di ba? Position niya, siguro maalis-alis siya. Kaya itong asawa siguro nagganap ng lambing at nakita niya si Joseph. Si Joseph ayaw ng lambing. Si Joseph gusto niya lang work lang siya. Pero nakaisip itong asawa ni Potiphar. Ito, bilisan lang natin ang basa. Sabi niya, "Look," she said, "my husband has brought this Hebrew slave here to make fools for us. He came into my room to rape me, but I screamed. When he heard me scream, he ran outside and got away. But he left his cloak behind with me." So siya,
Pagkabalik siguro ni Potiphar, nagsumbong siya, itong slave mo. Diba? Muntik na akong gahasain. Gumawa siya ng kwentong ganun. Pero ang totoong nangyari ay, ginawa ni Joseph, siya ay tumakbo. Palayo. Tama ba? Pero ginawan siya ng story na, hindi. Ako lang yung nakatakas lang ako, pero gagawa niya talaga ako ng masama. And dahil doon, syempre, itong si Potiphar, pinanigan niya yung kanyang asawa. Ganun ba? Kaya ang ginawa ni Potiphar ay pinakulong itong si Joseph. Joseph, nakakaawa, he was falsely accused and imprisoned. Wala man lang investigation, tama ba? At saka, wala man lang nagtanggol sa kanya. O wala pang CCTV. Tama ba? Walang nagsabi na, siguro wala rin nagtangkang mag-witness na hindi po yan totoo. Siyempre, takot rin sila dun sa asawa ni Potiphar. Imagine kung ano yung naramdaman ulit ni Joseph. Yung pakiramdam na nag-work hard ka, minahal mo yung master mo, naging tapat ka sa paglilingkod sa kanya, and then isang araw, ganun yung mangyayari sa'yo. I-accuse ka. Tapos, wala kang naging karapatan para ipagtanggol yung sarili mo, nilagay ka na lang agad sa kulungan. Injustice yung inabot ni Joseph. Pero alam nyo si Joseph, humble siya. Okay? He doesn't fight back. Kasi alam nyo, kung may kasalanan ka talaga, kahit papano, may isip mo na, eto na talaga yung destiny ko eh. Deserve ko to. Pero siya, deserve niya ba? Hindi. So parang, di ba, ang sakit nun. Hindi ko naman talaga to ginawa. Buti kung sana ginawa ko to. Talagang matatanggap ko pa. Pero siya, wala talaga siyang kasalanan, pero alam nyo, tinanggap niya yung sitwasyon niya. Bakit? Because pinili niyang magtiwala sa Diyos. He trusted God and he waited. Alam nyo, isang magandang lesson na makita natin dito kay Joseph, kapag ka nakakaranas tayo ng parang unfair yung sitwasyon sa atin, unfair yung tao sa atin, may injustices na nangyari sa atin, hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa buhay mo, lagi mo bang gusto yung sitwasyon mo? Yun ang question ko. Lagi bang ayon sa'yo, in favor of you? Di ba hindi? Kaya isang ang lesson dito, minsan na pakiramdam mo, parang lugi ako ah. Parang pakiramdam ko, api ako dito. Ako yung na-offend. Tama ba? Ano bang initial reaction natin mga kabataan, especially? Nagraran tayo sa social media. Ngayon may notes na di ba? Yung kahit papano magpaparinig ka. Di ba? Yung kahit papano may hint ng parinig eh. Hindi pwedeng wala eh. Pag inis talaga tayo. Pag galit talaga tayo. Kailangan mailabas ko to, kailangan kahit papano, maiparating ko sa kanya na inis ako sa'yo. Oo, paparinig ka. Magpo-post tayo sa Facebook. Pero alam nyo itong ginawa ni Joseph, kasi maybe, wala pa namang mga social media nung panahon. Alam nyo, nararamdaman ko talaga yung pakiramdam ni Joseph kung ako, nasa kalagayan niya. Ang bigat, no? Hirap ka. Wala kang magulang, wala kang kakilala, tas ganun pa yung nangyari sa'yo, sino yung naging sumbungan niya? Walang iba kundi ang Diyos. Yun yung naging tanggol niya. So ganun din sa atin. Di natin nagugustuhan yung mga nangyari sa buhay natin. Pakiramdam natin, yun nga, naku-question natin, dito ba talaga ako? Ito ba dapat yung gawin ko? Parang hindi maganda sa pakiramdam, di ako masaya. No? Gawin natin ito, katulad ng naging karanasan ni Joseph. Kasi yung mga ganyang karanasan, I believe, season lang yan. Temporary lang yan. Okay? At nandyan naman si Lord, maging takbuhan natin, maging sumbungan natin, at siya ang magiging tanggol natin. Si God na bahala, paano niya tayo tutulungan. Paano niya rin lilinisin ang ating pangalan, ang ating buhay. Kahit na yun nga, na-accuse tayo, pakiramdam natin, unfair sa atin, aayusin niya yan. Joseph, he was stuck there
sa prison. Kayo ba, in your present moment or season, or maybe sa mga past, naramdaman nyo ba yung pakiramdam na stuck na kayo sa life nyo? In what aspect? Stuck kayo, yung pakiramdam na stuck kayo, hindi ka makawala-wala, hindi kayo matapos-tapos sa season na to, parang ito ulit. Tama ba? Halimbawa, sa trabaho, nandyan ka sa same position na yan, isang dekada na mahigit, di ka ma-promote. Tama ba? Naramdaman nyo ba yun? Sa work, parang ilang years ka ng grade 6, kaya parang paulit-ulit ka, hindi ka makapasa-pasa. May inaabot kang average, di mo maabot-abot. Yung stuck ka sa financial struggles. Gusto mo mag-ipon, di ka makaipon-ipon. Ito yung amount na gusto mong maipon, di mo ma-achieve. Parang ito na lang laging nangyayari sa pera mo. Sa health or sa fitness mo, yung parang ginawa mo ng lahat ng kailangan mong gawin sa diet, sa workout, and nothing seems to work for you. At saan pa? Spiritual. Sino dito yung parang araw-araw mo naman pinagpe-pray pero parang nakahang pa rin yung prayer mo? Alam mo yun? Unanswered prayer pa rin siya. And another thing is sa status or yung sa pagiging single. Ayan na naman tayo, February na naman. Minsan natatanong, anong month na ngayon? March na! Yung mga single, yung mga couples, pag tinanong mo, ay, February na, kilig na kilig. Pag single, yan, nilalaktawan yung February. Lockdown na agad sa March. Kasi alam nyo, yung singleness, ito aminin nyo man hindi, kahit papano yung mga single dito, pakiramdam niyan, stuck sila dyan. Lalo na pagka ang tagal talaga na sila ay ilang Valentines lang single sila. O limbawa, sino dito naliligawan? Yung dami nga nanligaw sa'yo, pero parang wala kang mapili. O yung mga nanliligaw naman, na parang, nanliligaw naman ako, hindi naman ako sinasagot. Yung parang ano ba talaga? Pang single na lang ba talaga ako? Ayan, nararamdaman nyo parang stuck na kayo. Siyempre, naiko-compare nyo rin yung season nyo sa iba. Yung mga kaibigan nyo, nakita nyo yung love life nila, post sila sa ganyan. Tapos kayo, single. Pero okay lang yan, guys. Sabi mo sa sarili mo sa mga single dyan, okay lang yan. Alam nyo, okay lang yan. Oo, marami pa raw siyang magagastos. Tama naman yun. Alam nyo guys, isa yan sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos na Lord, thank you. Kasi kahit papano, na-enjoy ko talaga yung singleness ko. Sandali! Na-enjoy ko yung singleness ko kasi binalikan ko nung single ako. Kumbaga, nalista ko yung mga meaningful things na nangyari sa buhay ko. Example, yung nakapag-Bible school ako, nakapagpunta ako sa magagandang lugar, natutunan kong mag-alaga ng pet. Yung mga ganon, yung mga meaningful things na nung single ka, nagawa mo. And another thing is yung nakapag-start ako ng business. Alam niyo yun? So para sa akin, thank you Lord. Kasi yun din yung mga times na dito ako sa church, nagsiserve ako. Ibig kong sabihin, na-maximize yung time. No? Na-maximize ko yung time ko na para mag-invest ako sa sarili ko at gawin ko yung mga meaningful things. Kaya sobrang thankful ako kay God to those single era ng buhay ko. So tayo rin, kayo lang pala, yung mga single. Yan. Mahalin nyo yan. Mahalin. Huwag mainggit. Huwag mainggit. I-enjoy yung singleness. Na wala pa kayong karelasyon, wala pa kayong iniisip na iba, yung mga ganong bagay ba? Enjoy natin yan, enjoy nyo yan. Okay. Another thing is yun nga yung kanina, spiritual growth. You pray, you read the Bible, you want to grow closer, pero may mga personal struggles ka and you feel stuck to that. Okay? At merong mga pending na prayer sa atin. And going back to Joseph,
He was imprisoned, but there in the prison, he was made ready for something greater. Yung parang, yun nga, makita natin na, ay, ganun yung nangyari sa kanya. Parang ang malas naman niya, sa rami-rami siya pa. Pero sa paningin ng Diyos, nire-ready pala siya. Kaya tayo, young people, pag nandun tayo sa season ng life natin, napakiramdam natin, stuck tayo, gusto mo nang kumawala, gusto mo nang matapos to, yung alis na alis ka na talaga dyan sa work mo, sa pag-aaral mo, so kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo, maghintay ka lang. Okay? Maghintay ka, i-embrace mo yan, pagkatiwalaan mo ang Diyos, kasi hindi mo alam, oo, outwardly, parang stuck ka, parang walang nangyayari sa buhay mo, pero inwardly, may ginagawa pala ang Diyos sa karakter mo. Tinuturoan ka niyang maging humble, tinuturoan ka niyang magtiwala sa Kanya, tinuturoan ka niyang maging pasensyoso. Yung character development, yun yung maganda ron na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Tinetrain niya tayo, ini-equip niya tayo, para tayong nasa in our cocoon era. No? Parang ang dilim. Dito lang ako, hindi ako makagalaw. Pero yung pala, nire-ready ka, hinahanda ka ng Diyos para balang araw, lilipad ka na parang paro-paro. Next season, sa buhay ni Joseph, ito, last season na to, yung promotion. What? Paano nangyari? From prison, naging promotion in Genesis 41 verse 40. Joseph is placed over Pharaoh's palace with everyone required to submit to his authority, second only to Pharaoh himself. So, i-shortcut na natin. So, sa prison, nagkaroon ng opportunity na siya ay maiangat ulit nang dahil nag-interpret siya ng panaginip. Ano da? Okay? Na-interpret niya yung panaginip na walang ibang taong nakapag-interpret kundi siya lang. Kaya ang ginawa ni Pharaoh sa kanya ay binigyan siya ng authority, ng leadership. Second, kay Pharaoh. So nakita niyo yung plot twist? Yung shift ng kwento from prison to palace. Grabe, ganun gumawa ng plot twist si God. Sige, palakpakan natin si God. So, kung papaano gumawa ng plot twist si God kay Joseph, ganun din sa ating buhay. Ano alam niyo what happened? So, naging mataas na position niya. Ito na. Nangyari na nga yung panaginip ni Joseph. Na dumating na yung pamilya niya, diba? Lumuhod sa kanya kasi high position na siya . Pati yung mga tao nagsasubmit na sa kanya, nire-respeto na siya. Ito na yung fulfillment ng promise ng Diyos sa kanya. Nangyari na sa buhay niya. At what happened? Ano pa yung nangyari sa buhay ni Joseph? Nakapag-asawa siya. Tama ba? At siya rin ay nagkaroon ng anak. So, from season 1, favor. And nag-end din siya saan? Favor pa rin sa kanya. Ang galing ng pagkakagawa. Alam nyo, pagkaka-script, pagkaka-write ng Diyos sa story ng buhay ni Joseph. So ito, for our conclusion, bigyan natin ng preview yung buhay ni Joseph na makita rin natin, maging lesson sa season ng ating buhay. Number 1, season number 1, yung favor. A time of blessings, love, and being chosen. Season 2, hate. Yung mga painful moments when people betray us or misunderstands us. Season 3, unfamiliar, times of shock and uncertainty. Pero natutunan nating mag-adjust and serving, learning to work hard and be faithful. Season 5, imprison. We are in the dark seasons when we feel stuck, when we feel overlooked, unfairly treated. But we are made ready. And 6 is promotion. God's favor is fulfilled. Hard work, faithfulness, and patience lead to blessing, recognition, and purpose. Alam nyo, youth, isa pa sa mga realization ko, favorite ko kasi talaga to si Joseph kasi nga, ang ganda ng character niya, ang galing ni God sa buhay ni Joseph. Isa sa mga na-realize ko sa buhay niya,
Parang kasing joy, pain. At kung ilalagay ko nga yung sarili ko at emotion ko sa kanya, parang confusing. Tama ba? Ano ba talaga? Ano yung dapat kong maramdaman? At naisip ko nga, okay pa kaya yung mental health nito? Okay ka ba, Joseph? Parang ganun kasi nga, shifting, changing ang kanyang season. Pero bakit he remained steady? Bakit sa paiba-ibang season ng kanyang buhay, steady pa rin siya? Even in the changing season. Why do you think? Nagtiwala siya? May faith siya? Why? It's because of the dream. It's because of God's word of promise to him. And also, it's because he knows that God loves him. That even through changing season, alam niya, hindi magbabago yung pangako ng Diyos sa kanya. Matutupad yan no matter what happened. At alam din niya kahit magbago ang season niya, kahit magbago tingin ng tao sa kanya, trato ng tao sa kanya, ang Diyos hindi magbabago ng trato at pagmamahal sa kanya. Kaya lesson sa atin, trusting in God's love and promises helps you stay grounded through life's changing seasons. Ganun kasi talagang buhay eh. Nagbabago ang ating season. Dati bata lang tayo, tas mag-aaral tayo, magtatrabaho tayo, papasok tayo sa relationship, mag-aasawa tayo, magkakaanak tayo. Ganun talaga. Pero ito ang choice natin kung matututunan nating pagkatiwala ang buhay natin sa Diyos, kung matututunan nating i-apply ang kanyang salita sa ating buhay. For sure, no matter what the season, magiging steady tayo. Amen? Amen. Yun yung naging anchor ni Joseph sa changing season ng buhay niya. Yung love, yung promise, and yung grace sa kanya ni God. In 2 Corinthians 12:9, sabi sa Bible, my grace is sufficient for you. Kaya parang hirap na hirap ka na, nahirapan kang i-adjust sarili mo sa new season ng buhay mo. Embrace the grace of God sa iyo kasi lagi naman niyang available, divine enablement para sa atin. And in Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Yan, pagkatiwalaan natin yung love ni God. Kasi yan ang mananatili sa lahat. Through every season, trust God's love because it never wavers. And in Genesis, dito na tayo magtatapos, Genesis 39 verse 2. Ito yung secret. Isa pang secret sa buhay ni Joseph na kahit pabago-bago yung season niya, nagtagumpay siya. It's because, Genesis 39 verse 2, the Lord was with Joseph, so he prospered. E-enter ka sa new season ng buhay mo. Isa sa sekreto para makayanan mo yan, mapagtagumpayan mo yan is that you ask God to be with you in that season. Huwag kang magsarili, huwag kang magpala-desisyon. Huwag kang parang ikaw lang. You ask God, Lord, eto na, papasok na ako sa new season. Parang iba na mangyayari sa buhay ko. Samahan niyo po ako. Kahit pa nasasaktan ka. Alam niyo, nagkaroon kami ng parang konting usap-usap ng katrabaho ko. Isa sa mga nagmark sa aking salita or kwento sa kanya is that dumating kasi siya sa season ng buhay niya na iniwan siya ng partner niya, niloko siya. Yung parang ang sakit nun, di ba? Nagpakasal sila, tapos naghiwalay sila. So bilang siya, na lalaki na parang, yun nga, nalugmok siya hanggat sa naalis siya sa kumpanya namin. Tapos basta, ang daming masasakit na nangyari sa buhay niya. Isa sa mga narinig ko sa kanya is yung prayer niya. Nasabi niya daw kay Lord, Lord, sobrang sakit ng puso ko, ng nararamdaman ko. At ang sabi niya, Lord, samahan mo kong masaktan. So for me, nga no. And doon talaga siya sa season na
nararamdaman niya talaga yung sakit. Pwede mo bang itago yung pain? Or parang isang tabi mo na lang? Hindi, sometimes you need to go through that pain eh. So yun yung naging prayer niya, Lord, samahan niyo na lang akong masaktan. At yun pala yung power, no? Na parang ano man yung nararamdaman mo, ano man yung nangyayari sa sitwasyon ng buhay mo, you just ask God to be with you at mapagtatagumpayan mo yan. Even in joy, even in pain, ask God to be with you. Be faithful one season at a time. Invite God to be with you in every season. Samahan ka niya. And faithfulness now prepares you for God's next season for your life. Ito, last verse na iwan ko sa inyo in Proverbs 3, verse 3-4. Basahin natin lahat. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. So let us pray. Let us all stand and let us pray. So let's pray, Lord. Salamat po sa inyong salita. And thank you, Lord, for the life of Joseph, for what you have done sa buhay niya, Lord. We are very inspired. Marami po kaming natutunan. Truly, Lord, ito yung reality ng buhay na naiintindihan na namin na nagbabagong season. May mga circumstances talaga kaming pagdaraanan. And Lord, we want to ask for forgiveness dahil sometimes as a young people, we are stubborn. Nagdidesisyon kami sa sarili namin, Lord, na parang kaya namin lahat, pero end up hindi naman pala. Marami kaming nararanasan na hindi ka namin kinukonsulta, hindi kami humihingi ng tulong sa'yo, kaya nabibigo kami. Pero Lord, salamat po dahil through the life of Joseph, pinakita mo rin kung paano ang iyong kaparaanan sa inyong anak, kung paano ka kumikilos, Lord, at kung paano nyo kami kinikerry through every season. And right now we ask, oh God, and we invite you, Lord, your presence, your touch sa buhay namin. Ano man ang season na meron ng young people na naririto, Panginoon, we ask you, we invite you to come, Lord, and be with us in our season. Help us to trust you. Help us, Lord, na maging humble, to embrace our season, Lord, with thanksgiving and trust, Lord, upang kami ay maging matagumpay sa season na ito at ma-maximize namin mga kailangan ma-develop sa amin in our character, in our spiritual, Lord. Help us matutunan namin ito. Dahil, Lord, we believe kahit masama, masakit ang season, hindi ito waste sa amin. Because it can become a treasure for us, Lord, na kung saan marami kaming matututunan at mababago ang aming perspective sa aming buhay, sa pagtingin namin sa tao, at higit sa lahat, sa pagtingin namin sa inyo. Thank you, Lord. Thank you for your love, for your word, for your faithfulness, for your promises, na tutulong sa amin na maging steadfast, Lord, sa aming buhay. Truly that you are the God of every season. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.